Mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Sama kayo naroon, ano man ang ating mga ginagawa, una higit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang nilang na sandali, ating damhin ang presensya ng Diyos. Sa atin ang pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo na bubuhay at naghahari, iisang Diyos, magpas sa walang hanggan. Mga kagabay, minsan nakikita ng mga Parisiyo at mga Sadisiyo sa Jesus na nakakain sa mga mahihirap, sa mga hindi naghuhugas ng kamay, basta na lamang kakain. Sa panahon na yan, pag ikaw ay kakain, kailangan mong maghugas ng kamay. At kung hindi, tatawagin kang marumi. Ngunit, sinabi ni Jesus sa kanila, hindi marumi ang pumapasok sa katawan ng tao. Ang marumi ang lumalabas mula sa bibig ng tao. Hindi ang ibig sabihin ni Jesus na yung ating kinakain ang kanyang tinutukoy na marumi na papasok, sapagkat hindi na siya naghugas ng kanyang mga kamay bago kumain, sa halip na isalo kagad sa mga makasalanan. Iba ang tinutukoy ni Jesus sa kanyang mga salita. At ito ang ating tatalakayin, bibigyang daan sa ating episode ng Gabay Kaigay. Ang tinutukoy ni Jesus ay yung nagmula sa loob. Hindi yung ilalabas natin pagkain. Tunang na pagkain na ilalabas natin. Hindi yun. Paumanin sa mga kumakain sa mga sandaling ito. Ang ibig sabihin ni Jesus, ang lubas-labas sa atin ay yung ating mga salita at yung ating mga ginagawa nanggaling sa ating kalooban. Sa madaling salita, ang tinutukoy ni Jesus ay ang ating masamang gawa o ang ating mabuting gawa. At ang pinagmulan ay ang ating mga puso. Sa punto ito, ang ibig sabihin, kailangan natin ma-maintain natin, lagi tayong magkaroon ng isang malinis at musilap na puso. Nang sa ganon, hindi magiging marumi, hindi magiging masama ang ating mga kilos, ang ating mga gawa, o ang ating mga salita. Sapagkat ang ating mga sinasabi, ang ating mga ginagawa, ang ating mga kilos, ay nagmula sa ating puso. Mula sa ating puso, lalabas, pupunta sa ating isip. At ang ating isip, ang gagawa o mag-utos. Halimbawa, kumain ka na, yan ang gusto ang ibinabulong ng ating puso. Kumain ka na, orasan na pagkain. Tadaloy yun sa ating isip. At tayo ngayon ay maaaring kumain, maaaring hindi. Maaaring natin gawin, maaaring hindi. Ganon din ang ating mga salita, ang ating mga gawa, at ang ating mga kilos. Sapagkat kung marumi ang laman ng ating puso, marumi ang ating isip, at magiging masama o magiging hindi mabuti ang ating mga gagawin. Kaya mga kagabay, dapat natin isipin sa anumang pagkakataon bago tayo magsalita, bago tayo gumawa, o bago tayo kumilos. Kailangan kung ano yung ibinuno ng ating puso, pag-isipan natin mabuti. Ito ba ay tama? Ito ba ay mali? Kung mali,
huwag natin gawin. Kung tama, gawin natin. Sa ating mga puso, nagmula ang masama o mabuting gawa natin. Nagmula sa ating puso at ang ating isip ang siyang mag-utos kung aling bahagi ng ating katawan, halimbawa ang ating dila, ang ating bunganga, yun ang nagsasalita. Bago tayo maglabas ng salita, kailangan alamin natin, pag-isipan natin mabuti kung masama, kung mabuti ang lalabas sa ating mga bunganga. Ganon din sa ating mga ginagawa. Halimbawa, iniisip natin ang magnakaw. Huwag tayong basta-bastang kumilos sapagkat masama ito. Pag-isipan natin mabuti ang kahinatnan. Itong mga bagay na ito ang tinutukoy doon sa sinasabi ni Jesus na walang anumang marumi na lalabas o napapasok sa ating kalooban. Sapagat ang ating mga kilos, ang ating magagawa, ang ating salita, palabas mula sa ating puso, sa utos ng ating kaisipan, magmura tayo, pupuri tayo, magsalita tayo ng masakit, magsalita tayo ng mabuti. Ganun din sa ating mga ginagawa. Taglayin natin sa lahat ng pagkakataon ang isang malinis na puso upang magkaroon tayo ng malinis na kaisipan at magiging mabuti ang ating mga gawa. Mahirap minsan, hindi natin nakokontrol ang ating mga sarili. Pabigla-bigla tayo at maaari tayong magsisisi. Walang pagsisisi na nauuna. Walang pagsisisi na nauuna saan na maraming gagawin. Ganun din ang ating mga kasiyahan. Bago natin masasabing, mabuti pala yung nagawa ko. Pag-isipan muna natin. Nga anuman, karumi, gaman kalinis ang ating kaisipan, kailangan natin kontrolahin ang ating kaisipan. Sapagkat ang mga bahagi ng ating katawan na siyang inuutusan ng ating kaisipan ay parang alipin lamang ng ating isip. Ang ating isip ang siyang nagmamando, siyang nag-uutos saan man bahagi ng ating katawan nagaganap ng nais gawin ng ating mga puso. Pairalin natin ang isang malinis na puso, isang busilak na kaisipan, nang sa ganun, hindi tayo makagawa ng anumang masama. Lagi nating kontrolahin ang ating isip. Sa mga sandaling mayroon tayong maiisip, kailangan nakahanda. Nakahanda tayong mag-isip ng mabuti. Nasa ating mga puso na daloy ang kasamaan o ang kabutihan. Ang ating puso ang siyang nag-uutos sa atin upang magsalita, upang gumawa, upang pumilos ng isang bagay, ng isang gawain maaring makasama o maaring makakabuti. Huwag tayong padalos-dalos at lagi natin panalangin sa ating Panginoon. Kailangan natin ang kanyang gabay. Ang sa ganun, sa bawat natin gawin, sa bawat natin sasabihin, hindi natin pagsisihan. At lagi natin maiisip ang kabutihan at ang anumang pagsusunod ang magagandang utos ng ating Panginoon.